Sabi ni si Kong Laila at saka nitong si Kong Sindanya ba yun? Oh. Hindi daw dapat ginawa yan kasi may sovereignty yung Venezuela eh. Kung halimbawa ang komento nila, mali ang ginawa ng Amerika, bakit ang nakita nila yung pagkakadukot kay President Maduro, ba't di nakita yung pagkakadukot kay President Duterte? Bakit ang bilis nilang magkomento sa ginawa ng Amerika, samantalang dito, sa nangyari sa mismong bakura natin, wala naman silang condemnation eh. Tuwan-tuwa pa nga sila eh. Ano pa ba ang yung binabanggit ka natin tungkol dito kay Maduro ng Venezuela? Kasi mabigat na issue ito, Sen. International issue. And apakalaki ng implication ito pong pag-atake ng US sa Venezuela. Mabigat na issue? Napakabigat po nito. Hindi lang kasi inatake, inaresto pa yung Dinala sa New York, presidente. yung mag-asawa, di ba? Oo, ng Venezuela, si President Maduro. Halos madurog eh, ano? Madurog, naturog ho talaga. Pero, ang tanong ng iba, siyempre, pwede ba palang gawin ito sa... Sa kasi isang bansa, isang di ba? Oo. Yun nga ang komento ng isang senadora, isang dating senadora na ngayon mambabatas, pwede bang gawin ito ng Amerika? Na parang pakikialam sa ibang mga bansa? Ano bang kinomento niya para... Ano sabi ni si Kong Laila at saka nitong si Kong Sindanya ba yun? Oh. Hindi daw dapat ginawa yan kasi may sovereignty yung Venezuela eh. Ako ayoko magkomento muna dyan eh. Kung halimbawa ang komento nila, mali ang ginawa ng Amerika, bakit ang nakita nila yung pagkakadukot kay President Maduro, ba't di nakita yung pagkakadukot kay President Duterte? Oo. Di ba? Yun muna ang pag-usapan natin. Yung sovereignty ng Pilipinas. Bakit ang nakikita mo, yung malayo? Oo nga, no? Bakit yung nasa ng ilong Nasa mo? tungkil ng ilong, hindi na... Hindi kasi yun ata Amerika mismo, ito kasi kapwa Pilipino daw sin eh. Lalo nga ang mabigat to eh. Ganun ba? Para sinuko mo talaga. Oo. Bakit yung pagkaka-abduct Oo. ng sarili mong Pangulo, wala ka man lang nasabi na hindi mabuti. Tama nga daw sa kanila eh. Para sa kanila. Bakit doon bigla ka Pag doon naman mali. nakapag-umad? Di ba? Wala akong sinasabing tama yun o mali. No? Kasi ako, kung pwede ka lang, makukomento ko lang, sangayon lang sa international law, sa nalalaman ko, di ko alam yung ibang mga detalye niyan, maaring hindi tama sapagkat dalawa lang naman kasi ang pinapayagan na isang sovereign country ay salakayin mo. Una, ang ginawa mo yun para sa depensa mo. Depends. Halimbawa, nakikita mo talagang nag-uumang na siya ng missile, nakita mo talaga titirahin ka, unahin mo, depensa yun. Yung pangalawang kondisyon, merong pagpapahintulot yung Security Council ng United Nations. Kung wala yung isa sa dalawa na yun, mahirap. Kahit ano pa sabihin mo. Halimbawa, sabi, meron siyang pananagutan sa korte. Korte ng Amerika, merong naghain na. Ganon din naman kay President Duterte. Bakit ang bilis nilang magkomento sa ginawa ng Amerika, samantalang dito, sa nangyari sa mismong bakura natin, wala naman silang condemnation eh. Tuwan-tuwa pa nga sila eh. Ay kalaban po kasi nila yun eh. Kaya na nga yung makita na. Kaya nga, double standard wag na kayong magkomento kung ang komento man ninyo ay selective lang kayo. Bagay. Ay, nako. Anyway, Sen, nako, babati lang daw muna ito, no? Ang ka-Denver Marasigan, mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sona, matatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, ibibito niya ho yan sa kabuuan. Ayun ang binanggit ng Pangulo pa, kaya dapat daw po ang pondo natin na ipapasa sa 2026, talagang dapat to malinis na malinis, walang question, Sen. Sabi niya, wina-warningan ko kayo, sabi niya, lahat ng budgetary items na hindi naka-align sa NEP, yan, tama po kayo. ibibito ko yan. So, sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa
napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Nako, oho. Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama Wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan. Oho. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi, yung mga kasama ko, ako ay talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na sabihin, susuyurin natin yan. Opo. Hindi na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget. Saka gusto nating kalimutan yun eh. Totoo po, oho. In comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Oo. Iniba lang ang pangalan, di ba? Ipinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen. Ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AIX, mapatupad man yan, mapa-AKAP, mapa-MAIP, or maipip, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey, hindi nga. Ito nga, kalahati pa rin ng populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin. Pababa, ah? Totoo po, oo. Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap, kasi ilagay mo na lamang sa median price ng elektrisidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, yung 200 So, yung kilowatts. 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun, ng 200 kilowatts mo, per kilowatt depende hour. kasi Opo. sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong nakuha Napakinabangan. yung benepisyo. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Jen. Opo, oho. Dahil nakaririwasa ka, ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may aaporsyon niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. Oho. Then, next year, next month, ganun na naman. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito, 2,500 Monthly. every month na ibibigay sa'yo. Oho. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na eh. Opo. May corruption? Wala. Oho. Dahil sa... Hindi mo na binabayad direkta sa'yo. Hindi pa nadaan sa politiko. Walang pasikat. Opo, hindi nadaan sa politiko. May makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. Oho. So walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag ko na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Oho. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. Nadagdagan pa eh. 174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Opo. Naging 243. Na naman. Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa rin. 633 billion lahat ito eh. Sa kabuuan mo ba? Oo, sa tingin ko 600, mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung pork. yung buong lechon, Oo. inalis mo lang yung balat. Ganun mo ba? Andun pa rin yung taba. Hindi, para ang magandang pagsasahalimbawa nito paghahalin tulad Nelson. Opo. Kayo, palagi ko yung nakikita Dimelit yun, ano? Opo. Kukuha kayo ng balat. Opo. Yung mga Pagkatapos, si Nelson, makikita ko, ginaganong-ganon niya yung balat Inaalis-alis niya yung kinakain mantika, ko. kumare. Tama. Wala rin yun. Kahit na naalis mo na yung mantika doon, mantika pa rin yung balat na yun Ganun ho ba?
Nakakaawa. Nandun kasi yung sarap eh. Oho. O kaya nga, ang paghalimbawa, ganun din, hindi tayo ganap na nakalayo. Kaya tinatawag na ano yung kanina, asan ang bolang kristal mo, Nelson? Nasaan ang kumukulong kawa mo ngayon? Saan tayo papunta? Napirmahan na ang budget eh. Di ba? Pero ang sabi ni Senate President Tito Soto, Yan, maganda yan. Oh. I know that 2026 budget is by far the cleanest ever, Kita mo na. but it seems the President wants it Kanino mo- squeaky clean. Kanino mo kinumpara yung linis? Doon daw po sa 2025 budget, tama ba? Sabi niya? In Ever compare. eh. Ibig sabihin sa lahat ng mga Kapag budget. kinumpara- Sa lahat. Sa lahat. Hindi. Cleanest ever eh. Sa kasaysayan nga rin po, yun ang pinakamalinis. Nagsimula ka sa 2023, 24 hanggang 25. Ba, kapag ka ikaw nagkumpara ng malinis, halimbawa, palinisan ito. Contest ng sino ang pinakamalinis. Ayun nga. So lahat yan, nagmalinis lahat talaga. Opo. Pero kinumpara mo sa umburnal, kahit na ikaw ang pinakamalinis, imburnal ka, amoy imburnal ka pa rin eh. Oo nga naman. Di ba? Parang ano lang yan, 99.9, patay ang bakterya. Pasensya na kung nakagagamit tayo. Ako gusto kong maglagay tayo, maglatag ng paghahalimbawa para maintindihan kung saan tayo papunta. Di ba? Nako. Kung makakalayo tayo, kasi sinasabi kanina ni Eden, totoo yun. Inamin nila, 1.6 trillion ang ating uutangin. Totoo. Kung ang ating National Treasury Gen ay may kakumpara natin sa isang credit card. Oho. O may credit card ka, di ba? O zero na yung ano mo eh. Balance mo. Pag ano mo, ano sasabihin sa'yo nung makina nung anong tawag ba nung sa... Swipe, isuswipe yung mo machine, eh. opo. Terminal control. Terminal. I-swipe mo. Wala ka ng credit. Negative. Ano sabi sa'yo? Decline. Yes. Oh, sabi niya, better luck next time. Tama kayo. Ano magiging standing mo dun sa inyong multilateral partners? Abay, teka muna, Jen. Teka muna, Nelson. Hindi ka basta makakautang ngayon.